Mainit na balita mula sa The Hague. Isang kilalang Israeli lawyer ang ngayon ay nasa panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang nalalapit na paglilitis sa International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Si Attorney Nick Kaufman, isang veteranong international lawyer na minsang naging prosecutor at defense counsel mismo sa ICC, ang kinuhang tagapagtanggol ni Duterte matapos itong ma-extradite patungong The Hague. Kilala si Kaufman sa paghawak ng mga high-profile na kaso ng mga dating leader ng iba't ibang bansa na kinasuhan ng matitinding paglabag sa karapatang pantao. Ayon kay Kaufman, isang karangalan bilang isang Israeli na maging kinatawan ng dating Pangulo ng Pilipinas. Tinanggap niya ang alok habang nagpapagaling pa mula sa isang operasyon sa Hadassah Ein Kerem Medical Center sa Jerusalem. Hindi natuwa ang doktor ko sa desisyon ko, pero agad akong nagtungo sa Ben Gurion Airport, sumakay ng eroplano at lumipad patungong Netherlands, pahayag pa ni Kaufman. Ayon sa abogado, pinagtatalunan nila ngayon ang usapin ng jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Duterte, lalo't umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2018. Isang malaking legal na katanungan ito. Dapat malinaw kung may karapatan pa bang litisin ng ICC ang isang pinuno ng bansang hindi na miyembro ng korte, ani Kaufman. Halos araw-araw na raw nitong nakaraang linggo ay nakikipagpulong si Kaufman kay Duterte sa United Nations Detention Center sa The Hague. Sa mga unang pagharap sa international media, hayagang sinabi ni Kaufman na may halong politika ang mabilisang pag-aresto at paglipad kay Duterte patungong Europa. Kwento pa ni Kaufman, pagkagaling umano ni Duterte sa isang biyahe sa Hong Kong, agad itong dinakip ng mga awtoridad paglapag sa Manila. Ilang oras lamang ang lumipas, isinakay na agad si Duterte sa isang pribadong eroplano papuntang Netherlands. Para sa abogado, hindi aksidente ang lahat ng ito, may malalim daw na layunin. Tanggalin si Duterte bilang banta sa mga makapangyarihan sa kasalukuyang politika ng Pilipinas at sirain ang tsansa ng anak niyang si Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Sa pag-usad ng kaso, nakasentro ang mga paratang laban kay Duterte sa mga patayang naganap sa ilalim ng kanyang madugong war on drugs. Libo-libong Pilipino ang naiulat na napatay, kabilang ang mga menor de edad at inosenteng sibilyan. Pero sa arrest warrant na inilabas ng ICC, nakatutok ito sa 43 kaso ng murder na isinasangkot kay Duterte mula pa noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang mayor ng Davao City hanggang sa pagiging Pangulo. Malapit na ring magdiwang si Duterte ng kanyang ika-80th birthday habang nakakulong at naghihintay ng paglilitis sa ICC. Isang senaryong hindi kailanman inakala ng marami, lalo na ng mga loyalista niya sa Pilipinas. Para sa kaalaman ng lahat, si Nick Kaufman ay hindi basta-bastang abogado. Ilan sa mga dating kliyente niya sa ICC ay pawang mga kontrobersyal at makapangyarihang personalidad tulad nina Jean-Pierre Bemba ng Congo na kinasuhan ng war crimes, Charles Blé Goudé ng Ivory Coast, at Calixte Mbarushimana ng Rwanda. Naging abogado rin siya ng isang Kenyan journalist na kinasuhan ng witness tampering kaugnay ni Kenyan President William Ruto. Sa panayam kay Kaufman ng Winet, pinayuhan pa nitong maging maingat ang mga sundalong Israeli na bumibiyahe sa ibang bansa kung may banta ng pag-aresto laban sa kanila, isang patunay kung gaano kaseryoso ang mga ganitong kaso sa international level. Ngayon, nakatutok ang buong mundo sa kasong ito. Magiging test case nga kaya si Duterte sa kakayahan ng ICC na papanagutin ang isang dating Pangulo kahit pa hindi na miyembro ang kanyang bansa sa korte? At paano kaya babalansihin ni Kaufman ang legal at politikal na dimensyon ng kasong ito? Sa panahong sabik ang marami na makitang humarap sa hustisya ang dating Pangulo ng Pilipinas? Ang kasaysayan, kasalukuyan ng isinusulat sa The Hague.